Nasa anong stage ka na ba ng buhay mo ngayon? I mean, ilang taon ka na ba? At sa loob ng ilang taon mo sa mundong ito, ano kaya ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong kwento at syempre, panibagong araw para sa ating lahat. Hello po, magandang araw, naway nasa mabuti kang kalusugan at sa mabuti kang kalagayan. At syempre, kung mabuti ang iyong lagay ngayon, praise the Lord. And mapapraise the Lord din talaga ako kung ako po ay inyong pagbibigyan at mabisita ninyo ang Facebook page ng Shop in Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. So paki-visit, syempre, follow nyo na rin at i-subscribe nyo na rin at i-grab nyo na po ang opportunity na ngayon po kayo mag-check out kung meron kayong mapusuan na mga produktong inilalive nila araw-araw. Dahil alam nyo ba, nasa Pilipinas po si Ma'am Rose Puno Perez. Ibig sabihin, hindi nyo kailangang mag-antay ng napakatagal dahil nandito on hand niya ang mga produktong kanyang nilalive. Kaya napakadali lang niyang i-ship kahit nasan ka pa sa Pilipinas. So go ahead na. At wag na natin tong patagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Habang tayo ay tumatanda, mas dumadami ang mga bagay na ating nare-realize. Mas dumadami ang mga bagay na dati, hindi naman natin nababaliwala dahil laging big deal para sa atin. Pero kapag tumatanda ka na, natututunan mo kung paano ang huminga at kung paano ang ngumiti kahit nasasaktan ka na. Dear Mama Mia, ako po si Marisa, 56 na taong gulang na ako ngayon habang sinusulat ko ang kwentong ito mula sa maliit na balkonahe ng apartment ng anak ko dito sa Estados Unidos. Mama Mia, kayo po ang isa sa mga kinagigiliwan kong pakinggan araw-araw para mawala po ang boredom ko. Sa harap ko, habang nagsusulat ako ay naglalaro ang dalawa kong mga apo. Masaya sila, masaya rin ako. Pero kung may nagsabi sa akin 10 taon nang nakalipas na dito hahantong ang buhay ko, baka pinagtawanan ko lang siya. Dahil noon, handa ko pong ibigay ang lahat sa akin. Pera, panahon, pagod, pati nga dignidad. Para lamang sa lalaking akala ko ay nagmamahal sa akin ng totoo. At para sa pamilyang hindi ko naman talaga pamilya. Kung may isang bagay akong natutunan sa buhay ay eto yun. Hindi lahat ng sakripisyong ginagawa mo ay mapapahalagahan ng mga taong pinaglaanan mo nito. Minsan habang ibinibigay mo ang lahat ng meron ka, sila naman ay unti-unting naghahanda kung papaano ka iiwanan pagdating ng panahon. At yun ang ikukwento ko po sa inyo. 20 taong gulang ako nang mabalo ako, Mama Mia. 20. Napakabata para mawalan ng asawa. 7 buwan akong buntis noon. Si Edgar, ang asawa ko, ay isang simpleng mekaniko lamang. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Sapat lang. May mga pangarap, may mga plano. May mga pangakong sabay sana naming bubuuin. Hanggang isang gabi, hindi na po siya nakauwi galing sa trabaho niya. Nasagasaan siya ng rumaragasang truck habang pauwi siya noon sa trabaho. Dead on the spot. Patay agad, Mama Mia. Wala nang pagkakataong makapagpaalam. Wala nang pagkakataong mayakap ko man lang siya.
Wala nang pagkakataong marinig ko siyang tawagin niya akong mahal. Sa isang iglap, naging biyuda ako. Sa isang iglap, mag-isa akong haharap sa buhay ko. At makalipas ang 2 buwan, isinilang ko ang anak naming babaeng si Kathy. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko noon sa buhay ko. Hindi madali ang buhay. Habang ang mga kaedad ko noon ay nag-e-enjoy sa kabataan, ako naman nagtatrabaho, nagbabanat buto nang halos wala ng tulog. Cashier sa umaga, tagabantay naman ng tindahan tuwing gabi. Minsan, naglalabada din ako. Minsan, sumasideline ng kahit na ano, makaraos lang. Mapakain lang ang anak ko na mag-isa kong binubuhay. Mama Mia, dahil bata pa naman ako noon, marami pa po ang nanligaw sa akin. May mga mababait, may mga seryoso naman. May mga handang akuin ang responsibilidad na naiwan ni Edgar. Yung pinangakuan akong bubuhayin ako at mamahalin pati na rin ang anak kong si Kathy. Pero tumanggi ako, Mama Mia. Ayokong may ibang lalaki sa buhay ng anak ko. Ayokong maranasan niyang may stepfather at baka hindi siya mahalin. Natatakot ako, Mama Mia, kung anong mangyari sa kanya. Kaya naman, pinili kong manatiling mag-isa. Akala ko noon, matapang na ako. Hindi ko alam na unti-unti ko ring ikinukulong ang sarili ko sa labis na kalungkutan. Pagsapit ko ng 28 taong gulang, ay nagdesisyon akong mangibang bansa. Mahirap kasing mabuhay sa Pilipinas. Lalo pat hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, Mama Mia. Kaya hindi po talaga kalakihan ang sinasahod ko sa trabaho. Wala ring chance na ma-promote ako kasi kulang ako sa edukasyon kung ang bansang ito ang ating pagbabasehan. Kaya naman, nang ibang bansa ako, naging caregiver ako sa Singapore. Pagkatapos ay lumipat ako sa Hong Kong. Doon umikot ang buhay ko. Trabaho, padala, trabaho, padala, trabaho, padala. Ang anak ko ay naiwan ko sa nanay ko. Minsan sa totoo lang naiiyak ako tuwing gabi. Habang nakatingin ako sa litrato ng anak ko. Habang pinapanood ko siyang lumaki sa pamamagitan ng mga litratong pinapadala sa akin. Pero tinis ko yun, Mama Mia. Dahil pangarap ko ang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. At nagbunga naman ang lahat ng yun. Nakapagtapos siya. Naging engineer at nakapasok sa isang malaking kumpanya. Nakabili kami ng bahay. Nakapag-ipon. Unti-unti kong naramdaman na tapos na rin ang laban ko. O yun ang akala ko, Mama Mia. 46 years old naman ako nung unang gumawa ako ng Facebook account. At dun nagsimula ang lahat. Dun ko kasi nakilala si Joel. Hindi ko alam kung bakit siya nag-message sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya nireplyan. Siguro, Mama Mia, dahil matagal na po akong malungkot. Siguro dahil matagal na akong walang kausap tungkol sa sarili ko. Lahat kasi ng usapan ko noon ay tungkol sa trabaho, tungkol sa anak ko. Wala na ang tungkol kay Marisa. Wala na ang tungkol sa mga pangarap ko. Wala na ang tungkol sa sarili kong puso. Si Joel ang unang lalaking nagtanong sa akin ng, "Kamusta ka naman?" Matapos ang napakahabang panahon. Simple lang ang tanong niya pero tumagos sa puso ko, Mama Mia. Dahil matagal nang walang nagtatanong sa akin noon. Mama Mia, si Joel
ay mas bata sa akin ng 12 taon. Single father siya. May 4 na anak at hiwalay sa asawa. Nakatira siya sa probinsya. Isa siyang tricycle driver. Nung una, Mama Mia, iniisip ko pong mali. Hindi ko alam kung tama bang isipin ko na mali o mas tamang isipin na delikado. Delikado dahil alam kong maraming red flags. Meron kapag umiibig ang tao, kakaiba talaga ang nagagawa ng pag-asa at pagmamahal. Nakakagawa ka ng sarili mong bersyon ng katotohanan. At sa bersyon ng katotohanan ko noon ay isang mabuting lalaki at mabuting ama si Joel. Responsableng ama, mapagmahal, masipag, at higit sa lahat, sabi niya, mahal niya raw ako, Mama Mia. At naniwala naman ako. Hindi ko inisip na posibleng binubola lang niya ako. 12 taon ang agwat ng edad namin. Pero siguro dahil matagal nang hindi ko naramdaman ang pagmamahal mula sa isang lalaki, naniwala ako sa mga sinabi niya. At yun ang pinakamahal na pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Sa edad ko noon na 46 o 46 years old, pakiramdam ko, Mama Mia, ay muli akong naging 18. Nakakatawa mang pakinggan, pero yun ang totoo. Tuwing magka-video call kami ni Joel, para akong teenager na kinakabahan. Inaayos ko pa ng maigi ang buhok ko. Pinipili ko pa kung anong blouse ang isusuot ko. At kapag ngumingiti siya sa screen, pakiramdam ko ay gumagaan ang buong araw ko. Sa loob ng halos 1 taon, puro kami tawag at chat lang, Mama Mia. Hanggang sa isang bakasyon ko sa Pilipinas. Doon kami nagkaroon ng pagkakataon na unang magkita. Hindi ko talaga makakalimutan ang araw na iyon. Mainit ang panahon. Pawisan ang lahat ng tao sa terminal. At habang bitbit ko ang maleta ko, nakita ko siyang naghihintay. Mas payat pala siya kesa sa mga litrato niya at sa mga video calls naming dalawa. Mas maitim. Mas matandang tignan kesa sa edad niya. Naisip ko noon, Mama Mia, mas maigi din yun na mas matanda siyang tignan. Para naman, huwag isipin ng mga tao na kumakabit ako sa mas bata sa akin. Pero nung ngumiti siya, Mama Mia, nawala lahat ng duda ko sa kanya. Ni hindi ko napansin ang luma niyang suot na tsinelas. Hindi ko pinansin ang kupas niyang polo o ang kalawangin niyang tricycle. Ang nakita ko lang noon ay isang lalaking matagal na akong hinihintay. At isang pusong sabik na muling maramdaman kung papaano ang magmahal at mahalin din pabalik. Pagdating namin sa bahay nila, tsaka ko lang nakita ang tunay nilang kalagayan. Maliit ang bahay niya. Tagpi-tagpi ang mga bubong, pati na rin ang mga dingding. May mga bahagi ng dingding na plywood lamang. Kapag umuulan daw, may mga lugar sa loob na may tumutulong tubig. 4 nga ang anak niya gaya ng sabi niya sa akin. Ang panganay niya ay nasa high school na. Ang bunso ay wala pang 5 taong gulang. May kasama pa silang matanda. Magulang daw niya, Mama Mia. At paminsan-minsan ay nakikitira rin ang kapatid niyang babae kasama ang 2 anak nito kapag nag-aaway ito at ang kaniyang kinakasama. Masikip ang bahay nila, magulo, maingay. Pero hindi ko alam kung bakit masaya akong naroroon ako. Siguro dahil sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon,
Pakiramdam ko ay may nangangailangan ulit sa akin. Mama Mia, hindi natuwa ang anak kong si Kathy nang malaman niya ang tungkol kay Joel. Nalaman niya kasi nagsumbong ang tita niya na hindi ako dumiretsyong uwi sa amin nung nagbakasyon ako. Hindi naman siya nagalit. Sabi ng anak ko, nag-aalala lang daw siya. Mama, sigurado ka ba? Oo, anak. Mama, kilala mo ba talaga ang taong yan? Oo naman. 1 taon na kaming magkakilala, anak. Mama, yun na nga eh. 1 taon pa lang kayong magkausap at ngayon pa lang kayo nagkita. Napatawa ako noon. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, mas kilala ko si Joel kaysa sa maraming taong matagal ko nang nakasama. Yun ang isa sa mga kasinungalingang sinasabi ng puso kapag ito ay umiibig. Pinapaniwala ka nitong sapat na ang nararamdaman mo para makilala mo ng totoo ang isang tao. Pero hindi pala. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan akong nag-for good sa Pilipinas. Marami-rami na rin naman akong naiipon noon, Mama Mia. Mahigit 20 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa. Hindi man ako milyonarya pero sapat ang naitabi ko para mabuhay ako ng komportable. May sarili akong bahay, may pension, may ipon. Kung tinatanong nyo kung bakit may pension ako, yun ay dahil sa asawa ko, Mama Mia. Maliit man ang pension na yun pero nakakatulong na rin. May anak din ako na may magandang trabaho. Kung tutuusin, pwede na sana akong magpahinga. Pero pinili kong magsimula ulit sa buhay ko. Nang hindi na nag-iisa. Dahil this time, kasama ko na si Joel. Nung una, maganda ang lahat. Tinatawag akong mama ng mga anak niya. Yung bunso niyang anak, halos hindi na bumibitaw sa akin. Kapag natutulog, ang gusto katabi ako. Kapag kumakain, ang gusto sinusubuan ko siya. At sa bawat tawag niya ng mama sa akin, ay may bahagi ng puso kong natutunaw. Dahil kahit may sarili akong anak, pakiramdam ko ay nadagdagan pa ang pamilya ko. Unti-unti akong nahulog, hindi lamang kay Joel, kundi pati na rin sa mga anak niya. Nagsimula akong gumastos. Una, para sa pagkain. Pagkatapos, para sa mga gamit sa eskwela. Tapos nun, para sa mga damit. Dahil lumang-luma na ang mga damit nilang lahat. Pagkatapos, pati na rin gamot ng mga magulang niya. Hanggang sa hindi ko na namamalayang, ako na pala ang sumasalo sa halos lahat. Hindi naman sa pilitan, Mama Mia, dahil wala namang humihingi ng direkta sa akin. Pero kapag nakita mong walang baon ng mga bata, hindi ka ba maaawa? Kapag nakita mong sira na ang sapatos nila, hindi ka ba bibili? Kapag nakita mong wala silang makain, hindi ka ba tutulong? Ganon nang nangyari sa akin. Isa-isa, paunti-unti. Hanggang sa ako na ang naging sandalan ng buong pamilya nila. Isang gabi, nakaupo kami ni Joel sa labas. Tahimik at mahangin. Nakatingin kami sa bagong tayong bahay. Bahay na ako ang nagpagawa. Ako ang bumili ng mga materyales. Ako ang nagbayad ng mga karpentero. Ako ang sumagot sa lahat. Nasa lupa iyon ng mga magulang niya. Pero hindi ko na yun iniisip noon. Ang nasa isip ko lang, Mama Mia, ay pamilya kami. At ang pamilya, hindi naman nagbibilangan, hindi ba? Inisip ko na lang noon at least hindi na kami matutuluan ng ulan kapag kami ay natutulog tuwing gabi. Mahal kita, bigla niyang sabi. Alam ko,
Salamat sa lahat. Napangiti ako. Pakiramdam ko sapat na ang mga salitang yun para tumbasan ng lahat ng pagod ko. Hindi ko alam na balang araw, babalikan ko pala ang gabing yun at mapapailing na lang ako. Dahil minsan, Mama Mia, ang salamat pala ay hindi katumbas ng katapatan. Lumipas ang mga taon. Mas lalong gumanda ang buhay ng anak kong si Cathy. Na-promote siya, Mama Mia. Tumaas ang kanyang sahod. Nakakilala ng isang foreigner at napangasawa niya ito. Isang mabuting lalaki. Kabaro din niya, engineer din. At kahit pa ulit-ulit niyang sinasabing mag-ipon ako para sa sarili ko, hindi ko pinakinggan ang anak ko, Mama Mia. Ang lahat ng ipinapadala niya sa akin ay napupunta sa bahay namin ni Joel. O baka mas tamang sabihin, sa bahay nila Joel. Tuwing magpapadala si Cathy ng pera, sasabihin niya lagi, "Ma, para sa inyo yan ha?" At sasagot naman ako, "Oo anak, salamat." Pero ang totoo, halos wala nang natitira para sa akin. Lahat para sa kanila. Dumating pa sa puntong pati pag-aaral ng mga anak ni Joel ay ako na rin ang sumasagot. Mama Mia, naging kolehiyo na kasi yung panganay niyang anak. At yung sumunod naman ay nag-senior high school pa. Lahat sila, Mama Mia. Ako ang sumasagot mula matrikula hanggang pangbaon-baon. Hindi ko na nga mabilang kung magkano talaga ang nagastos ko. At hindi ko rin naman gustong bilangin pa. Dahil naniniwala akong pamilya ko sila. At kapag pamilya mo, hindi mo naman sinusukatan ng halaga ang pagmamahal na binibigay mo. Tama ba? Yun kasi ang pagpapalaki sa akin. Habang lumilipas ang panahon, may mga bagay na hindi ko napapansin. Mga bagay na unti-unting lumalaki. Parang mga maliliit na bitak sa pader. Nung una, halos hindi mo makita sa sobrang liit. Pero kalaunan, sapat na pala ang laki nito para pabagsakin ang buong buhay mo. Napansin kong madalas nang mawala sa bahay si Joel. May mga gabing hindi siya agad umuuwi. May mga araw na hindi siya sumasagot ng tawag ko. Kapag tinatanong ko siya, laging may dahilan. May pasada. May inihatid lang na suki. May emergency. May problema ang kumpare niya. At dahil mahal ko siya, pinili ko pong maniwala ng paulit-ulit sa loob ng ilang taon, araw-araw. Hanggang sa dumating ang araw na may isang batang magsasabi sa akin ng katotohanang pilit na itinatago ng lahat. At sa isang iglap, guguho ang mundong halos isang dekada ko pong binuo. May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo makakalimutan kahit gaano pa karaming taon ang lumipas. Mga sandaling parang humihinto ang oras. Mga salitang kapag narinig mo ay hindi mo na kailanman mabubura sa isipan mo. Para sa akin, nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong hapon. Isang simpleng hapon na akala ko ay katulad lang ng ibang araw. Hindi ko alam na yun na pala ang araw na tuluyang mababasag ang puso ko, Mama Mia. Nasa kusina ako noon, nagluluto ng hapunan. Paboritong ulam ng bunsong anak ni Joel. Tahimik siyang bata, mabait. At sa lahat ng anak ni Joel, siya ang pinakamalapit sa akin. Siya rin ang madalas yumakap sa akin. Siya ang unang tumatawag sa akin kapag may problema siya. Siya rin ang madalas magsabi ng, "Mama, salamat." Kaya mahal na mahal ko siya, Mama Mia, na para bang tunay kong anak.
Sa kanya ko ay binuhos ang lahat ng pagmamahal ko na hindi ko na ipadama noon kay Kathy dahil isa akong OFW ina. Kaya naman Mama Mia, napalapit ako dun sa bata. Habang naghihiwa ako ng gulay, pumasok siya sa kusina. Namumula ang mga mata niya. Parang kagagaling lang niya sa matinding pag-iyak. "Oh, anong nangyari?" tanong ko. Umiling siya, lumapit sa akin at biglang yumakap. Napakahigpit ng pagkakayakap niya na para bang may nakita siyang kinatatakutan niya. Napansin ko na nanginginig siya Mama Mia kaya kinabahan ako ng husto. "May problema ba?" tanong ko ulit. Tahimik pa rin siya. Ilang segundo ang lumipas ay nagsalita siya sa wakas. "Mama, ano yun? Huwag mo po akong iiwan ha?" Napangiti pa ako noon. Akala ko simpleng drama lang ng isang bata. "Hindi kita iiwan." Pero lalo siyang umiyak. At dun nagsimula ang lahat. "Mama, wag niyo po sanang hayaan na dito tumira ang tunay kong mama." Natigilan ako. Parang hindi agad nag-register sa isip ko yung sinabi niya. "Sino?" Yung totoo ko pong mama." Biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko may mali akong narinig. "Anong ibig mong sabihin?" Umiyak siya Mama Mia. At lalo pa siyang napaiyak nung haplus-haplusin ko ang likod niya. At ang mga sumunod niyang salita ay ang sumira sa lahat ng ilusyon ko. "Babalik na raw po si Mama dito eh. Yun ang sabi nila." Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Parang nawalan ng tunog ang paligid ko. Naririnig ko siyang umiiyak pero hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya. Isa lang ang umiikot sa isip ko noon. Isang tanong. Anong ibig sabihin ng mga sinabi ng bata sa akin? Kinagabihan, hinintay ko po si Joel. 8:00, 9:00, 10:00, hanggang sa dumating siya. Pagpasok pa lang niya ng bahay, alam niyang may mali na. Alam niyang may alam na ako. Nakita ko agad yun sa mukha niya Mama Mia, sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin sa akin. Sa biglang pananahimik niya, sa kabang hindi maitago ng kaniyang mukha. "Joel, sino daw ang babalik dito?" Diretso kong tanong. "Sagutin mo ako." Tahimik pa rin siya Mama Mia, kaya nairita na ako. "Joel?" Ilang segundo siyang nakayuko. Pagkatapos ay huminga ng malalim. At doon niya sinabi ang pinakamasakit na katotohanang narinig ko sa buong buhay ko. Bumalik na kasi siya. Parang may sumabog sa tenga ko. "Sino?" "Si Tess." Si Tess, Mama Mia. Yung nanay ng mga bata. Yung dati niyang asawa. Pakiramdam ko ay may humampas sa dibdib ko. Maulit-ulit. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Hindi halos maproseso ng utak ko. "Kailan pa?" tanong ko. Pero hindi siya agad sumagot kaya napasigaw ako. "Kailan pa?" Mabagal siyang sumagot. Ang bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon noon sa puso ko. Mga 2 taon na."
2 taon. 2 taon na palang nakabalik yung babaeng yun, Mama Mia, at wala man lang akong kaalam-alam. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yun. 2 taon. Habang ako ang bumibili ng pagkain sa bahay nila. Habang ako na ang halos nagpapaaral sa mga anak niya. Habang ako ang nagbabayad ng kuryente. Habang ako ang bumubuhay sa buong pamilya nila. 2 taon pala siyang may ibang buhay. 2 taon pala siyang nagsisinungaling sa akin. Hindi pa roon natapos. Dahil habang nagtatanong ako sa kanya, mas marami pang katotohanan ang lumalabas. At bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Mama Mia, dun ko nalaman. Alam pala ng mga magulang niya. Alam pala ng mga kapatid niya. Alam pala ng mga anak niya liban dun sa bunso. Alam ng halos lahat. Alam ng mga kapitbahay. Kung sa ibang lugar yun, Mama Mia, kapitbahay ang magiging dahilan para mabuko agad, 'di ba? Pero ibang klase yung mga kapitbahay nila Joel. Hindi ko alam kung mga chismosa ba o mga konsentidora. Walang ni isang nagsabi sa akin. Ako lang ang hindi nakakaalam. Kung hindi pa nalaman ng bunsong anak ni Joel, hindi ko pa malalaman. Sigurado, ginagawa nila akong tanga. Nakaramdam ako ng matinding hiya. Hindi dahil niloko ako, kundi dahil ginawa akong katawa-tawa sa harap ng ibang tao. Mama Mia, ilang taon na rin po kaming nagsasama ni Joel noon. Ibig sabihin, ilang taon na akong nagbibigay. Ilang taon na akong nagsakripisyo. Ilang taon na akong naniwalang parte na ako ng pamilya nila. Dahil nga tinatawag na akong mama ng mga anak niya, 'di ba? Pero sa isang iglap, napagtanto kong isa lang pala akong ATM para sa kanila. Isang taong nagbibigay ng komportabling buhay. Isang taong laging nandyan. Isang taong madali lang lokohin. Ano ba ako sa'yo? Tanong ko sa kanya ng mahina. Pero tahimik pa rin siya na parang walang narinig. Ano ba ako sa'yo, Joel? Hindi siya makatingin sa akin. At doon ko nakuha ang sagot. Hindi sa salita, kundi sa kanyang pananahimik. Dahil minsan, kung mahal ka ng isang tao, hindi naman niya kailangang magdalawang isip pa nang isasagot sa mga tanong mo, 'di ba? Buong gabi akong umiyak noon. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil pakiramdam ko nilibing ko ang ilang taon ng buhay ko sa maling tao. Mahigit 5 taon, Mama Mia. Mahigit 5 taon na hindi na maibabalik. Mahigit 5 taon na sana'y inilaan ko na lang sa sarili ko, sa anak ko, sa mga pangarap kong hindi ko tinupad. Kinabukasan, may ginawa akong bagay na hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Pumunta ako sa barangay, Mama Mia. Doon ako humingi ng tulong. Doon ko sila ipinatawag. Doon ko hinarap ang buong pamilya nila. Lahat sila. Ang mga magulang niya, ang mga kapatid niya, pati mismo si Joel. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tumigil akong maging mabait. Tumigil akong umintindi. Tumigil akong magbulag-bulagan. At hiningi ko ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Nasaan ang ustisya para sa lahat ng isinakripisyo ko? Ngunit ang mga sagot na maririnig ko roon ay mas lalo lamang magpapamulat sa akin kung gaano ako ginamit ng mga taong itinuring kong pamilya. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog ng gabing yun, Mama Mia.
Ang natatandaan ko lang ay mag-isa akong nakaupo sa gilid ng kama hanggang madaling araw. Habang si Joel ay nasa sala. Hindi rin natutulog. Pareho lang kaming tahimik. Pero pareho kaming gising. Pero magkaiba ang dahilan namin. Ako, gising na gising ako dahil wasak na wasak ang puso ko. Siya, marahil dahil alam niyang tapos na ang lahat ng kasinungalingan niya. Pagsikat ng araw, para akong ibang tao. Parang may bahagi sa akin ang namatay sa magdamag. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nagtanong. Dahil pagod na akong masaktan at pagod na rin akong umasa. Pagod na akong maghanap ng paliwanag sa mga taong matagal nang piniling magsinungaling sa akin. Tahimik akong nagkape. Pagkatapos noon, tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 8 na ng umaga. Tahimik akong nagbihis at saka nagtungo sa barangay. Pagdating ko doon ay halos nanginginig pa ang mga kamay ko. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil hindi ko akalaing darating ako sa puntong kailangan kong ilaban ang sarili ko laban sa mga taong minsan kong minahal. Dumating si Joel, kasunod ang mga magulang niya, mga kapatid niya at ilang mga kaanak. Alam ko pinuntahan sila ng 2 barangay tanod eh. Habang nakaupo ako sa harapan nila, bigla kong naalala ang unang araw na tinawag nila akong pamilya. Naalala ko kung paano nila ako niyakap. Kung paano nila ako pinakilala sa iba bilang bahagi na ng kanilang buhay. At habang nakatingin ako sa kanila ngayon, parang nanonood ako ng mga mukhang estranghero sa akin. Nagsimula ang usapan ng maayos. Nandoon ang kapitan, pati na rin ang ilang mga kagawad. Tinanong ako ng opisyal kung ano ba ang reklamo ko. Hindi ko naman hiniling na ipakulong si Joel. Hindi ko rin gustong gumawa ng malaking eksena. Isa lang ang gusto ko noon, Mama Mia. Kahit konting pananagutan lang. Kahit konting pagkilala. Kahit konting respeto. Ang gusto ko lang po, sabi ko habang nanginginig ang boses ko, ay maibalik man lang kahit parte lang ng perang inilabas ko para sa bahay na yon. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ako. Kung hindi man nila maibalik ng buo, kahit kalahati lang. Wala akong narinig. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Joel. At ang sinabi niya ay isa sa pinakamasakit na bagay na narinig ko. Wala namang pumilit sa'yo na gumastos dun sa bahay. Parang may humampas sa akin. Hindi dahil bago yung sinabi niya, kundi dahil yun ang katotohanan. Wala nga namang pumilit sa akin. Ako ang nagkusang magmahal. Ako ang nagkusang magbigay. Ako ang nagkusang magsakripisyo. At yun ang dahilan kung bakit napakahirap humingi ng hustisya. Dahil karamihan sa mga sugat na natamo ko ay gawa ng sarili kong puso. Pero hindi ba, Mama Mia? At least man lang. Kahit naging faithful na lang o naging loyal si Joel o kahit naging honest man lang siya sa akin. Kahit may respeto man lang niya ako, 'di ba? Kaya nga ako naniningil dahil naramdaman kong hindi ako nirespeto eh. Nagpatuloy ang usapan, paulit-ulit, mahaba, nakakapagod. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nauunawaan ang realidad. Wala silang maibabayad sa akin. Kahit gustuhin pa nila, kahit pilitin pa sila ng batas, wala. Ang bahay na pinagawa ko ay nasa lupa ng mga magulang niya. Ang perang ginastos ko sa pagkain, matrikula, gamot, at pang-araw-araw na gastusin ay matagal nang naubos.
Wala nang mababawi, wala nang maibabalik, wala nang paraan para maibalik ang 5 taon ng buhay ko. At doon ko na-realize ang pinakamahirap tanggapin sa lahat. Minsan ang closure ay hindi dumarating sa anyo ng hustisya. Minsan ang closure ay ang pagtanggap na wala ka nang makukuha at kailangan mo na lang na magpatuloy sa buhay. Pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako nagsalita. Tahimik kong inilabas ang 2 kong maleta. Isa para sa mga damit ko, isa para sa mga mahahalaga kong gamit. Habang nag-e-empake ako, isa-isang lumalapit ang mga bata sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagtataksil ng mga matatanda o ang mga luha ng mga batang minahal ko bilang sarili kong mga anak. Naunang lumapit ang bunso. Mahigpit niya akong niyakap at muli siyang umiyak ng malakas. "Mama, huwag ka pong umalis." Napapikit ako. Dahil yun ang tawag na matagal kong pinanghawakan. Yun ang tawag na pinanghawakan ko na kasali nga ako sa pamilyang ito. Mama. Hindi ako ang nagsilang sa kanya. Hindi ko siya kadugo, pero minahal ko siya ng buong puso. At sa puntong yun, sa totoo lang, Mama Mia, gusto kong manatili. Gusto kong kalimutan lahat ng natuklasan ko. Gusto kong patawarin ulit si Joel. Gusto kong maniwalang maayos pa namin ang lahat. Pero alam kong kapag ginawa ko yun, tuluyan ko nang mawawala ang sarili ko. Kaya ngumiti lang ako, hinaplos ko ang buhok niya, at sa pagitan ng mga luha ko, sinabi kong, mahal na mahal kita. Dahil yun ang totoo. Hanggang ngayon, totoo pa rin yun. Minahal ko ang mga bata, lalong-lalo na yung bunsong anak ni Joel. Isa-isa ring lumapit ang ibang mga bata sa akin. May mga umiiyak, may tahimik, may nakayuko, at may hindi makatingin sa akin. At habang tinitignan ko sila, naisip ko ang lahat ng taon na magkasama kami. Mga graduation, recognition, birthdays, Pasko. Mga araw na sabay-sabay kaming kumakain at nagkukwentuhan. Mga panahong masayang-masaya kaming lahat. At naisip ko rin ang isang masakit na katotohanan. Hindi dahil may nagtaksil sa akin ay peke ang lahat ng alaala ko. May mga totoong pagmamahal pa rin doon. May mga totoong sandali. May mga totoong yakap. Pero hindi sapat ang mga yun para manatili ako. Nang matapos akong mag-empake ay lumabas na ako ng bahay. Yung bahay na ako ang nagpagawa. Yung bahay na pinangarap kong tatandaan ko bilang tahanan. Yung bahay na halos lahat ng ipon ko, dun na iwala. At habang isinasara ko ang gate, pakiramdam ko ay may bahagi ng puso ko na naiwan pa rin sa loob. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 5 taon, may bahagi rin ng sarili ko na tila muling bumalik. Mahaba ang naging biyahe ko pa uwi ng Batangas. Buong daan nakatingin lang ako sa bintana. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako nagsasalita o nag-iisip. Parang ubus na kasi ako, Mama Mia. Hanggang sa makarating ako sa bahay na matagal nang naghihintay sa akin. Ang bahay na pinagawa ng anak ko. Ang bahay na paulit-ulit niyang sinasabing, Mama, dun ka na lang sa Batangas. Dun sa bahay natin. At nang bumukas ang pinto ay naroon ng kapatid ko. Naroon ang mga pamangkin ko. Naroon ang pamilya ko. At bago pa ako makapagsalita ay mahigpit nila akong sinalubong ng yakap. Doon ako unang umiyak ng pagkalakas-lakas. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Dahil sa wakas nakauwi na rin ako.
At sa wakas, wala na akong kailangang patunayan para mahalin ako ng mga tao sa paligid ko. Mama Mia, may kasabihan nga na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nakikita. Totoo pala yun. Dahil kahit nakauwi na ako ng Batangas noon, kahit wala na si Joel sa buhay ko, kahit malayo na ako sa lahat ng nagpapaalala sa akin ng sakit na naranasan ko, ay dala-dala ko pa rin sa puso ko yung bigat araw-araw. Gigising ako sa umaga na parang may nakadagan sa dibdib ko. Minsan, nakatulala lang ako sa sala. Minsan, nakatingin lang ako ng walang direksyon sa bakuran. Minsan, wala akong ginagawa sa buong maghapon. At kapag gabi na, dun na nagsisimulang umatake ang mga alaala. Mga tanong na wala ng saysay. Mga sagot na huli na para marinig. Mga sana na hindi na mababago ang nakaraan kahit anong gawin ko. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana nakinig na lang ako sa anak kong si Cathy. Sana nagtira ako sa sarili ko at hindi ko ibinigay ang lahat. Sana mas minahal ko ang sarili ko. Paulit-ulit na mga sana, gabi-gabi, parang sirang plaka sa utak ko. Isang umaga habang umiinom ako ng kape sa terrace ay tumunog ang cellphone ko. Video call mula kay Cathy sa anak ko. Ang anak na minsan kong iniwanang umiiyak sa airport para lang makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Ang anak na dahilan kung bakit kinaya ko ang lahat ng sakit noon. Pagkakita ko pa lang sa mukha ng anak ko ay napaluha na agad ako. Hindi ko napigilan. Hindi ko na kinayang magpanggap pa na malakas ako, na okay lang ako. Mama, yun lang ang sinabi niya, tuluyan na nga akong umiyak. Parang batang nawawala. Parang lahat ng sakit ko na ilang linggo kong kinimkim ay sabay-sabay na lumabas. Hindi nagsalita ang anak ko. Hindi rin naman siya nagtanong. Hinayaan niya lang ako na umiyak, Mama Mia. Hanggang sa ako na mismo ang napagod sa kakaiyak ko. Sorry anak. Yun ang unang lumabas sa bibig ko. Nakita kong napakunot noo ang anak ko. Oh, bakit ka nagsusorry? Dahil hindi kita pinakinggan. Ngumiti siya ng malungkot. Yung tipong ngiti ng taong matagal nang alam ang katotohanan pero pinili na lang manahimik dahil hindi rin naman siya pinakikinggan. At doon niya sinabi ang bagay na nagpahinto sa akin. Mama, matagal ko nang alam na masasaktan ka lang doon. Ano? Oo, matagal na. Mama Mia, dun ko nalaman ang mga bagay na hindi ko alam. May mga bagay pala na matagal nang napapansin ng anak ko. Mga bagay na ayaw lang niyang sabihin sa akin dahil ayaw niya akong masaktan. Ang gusto niya lang ay sumaya ako. Noon pa naman pala siya may kutob na. Sa bawat pagkakataong nagpapadala siya ng pera sa akin at nakikita niyang wala akong naiipon. Sa bawat pagkakataong nakikita niya akong gumagastos para sa lahat. Sa bawat pagkakataong nakikita niya na parang buong angkan ni Joel ay nakasandal na raw sa akin. Nakikita niya yun, Mama Mia. Sa mga post ni Joel at ng mga kapatid at ng mga magulang niya na pasasalamat sa akin sa social media. Kung saan nakatag ako. Kung saan nababasa at nakikita ng anak ko. Sa mga pasaring ni Joel sa kung ano ang mga magagandang bagay na nais niyang bilhin. Nakalaunan kapag nagpadala na ang anak ko ay binibili ko naman agad. Naramdaman ni Cathy. Nakita niya. Pero alam raw niya, Mama Mia, na hindi pa ako makikinig dahil mahal na mahal ko pa si Joel. Kaya hindi niya ako pinilit. Dahil alam daw niya na kapag umiibig ang isang tao, lalo lang itong lalayo kapag pinigilan. Mama, natatakot lang akong dumating yung araw na
baka maubos ka. Napayuko ako. Dahil yun na nga mismo ang nangyari sa akin. Naubos ako. Hindi lang pera, hindi lang oras, kundi buong pagkatao ko, pati pagmamahal ko sa sarili ko. Pero sa halip na sisihin ako, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Pero salamat pa rin, Mama. Salamat para saan? Salamat dahil natauhan ka. Kahit nasasaktan ka, umalis ka. Hindi ko maintindihan. Ngumiti siya. Yung ngiting katulad ng ngiti ng ama niya noon sa akin. Yung ngiting puno ng pagmamahal. Salamat dahil pinili mo pa rin ang sarili mo. At doon ko napagtanto ang isang bagay, Mama Mia. Nakala ko noon ang pag-alis ko ay tanda na ng pagkatalo. Pero hindi pala. Minsan ang paglayo ay ang pinakamalaking panalo. Minsan ang pagsuko ang pinakamalaking tapang. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay siya ring magliligtas sa'yo. Pagkatapos ng tawag na yon ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Hindi naman gumaan na sobrang gaan na parang magic. Pero unti-unti, parang sugat na nagsisimulang maghilom. Makalipas ang ilang buwan ay dumating si Kathy sa Pilipinas kasama ang asawa niya. Halos 1 taon ko rin silang hindi nakita ng personal. Paglabas niya ng sasakyan ay para akong bumalik sa nakaraan. Bigla akong naalala yung maliit na batang iniwanan ko noon para magtrabaho at kumayod sa ibang bansa. Pero ngayon, isa na siyang matagumpay na babae. May sariling pamilya, may anak na rin at may sariling buhay. At higit sa lahat, hindi niya ako iniwan. Mahigpit niya akong niyakap at sa yakap na yun, parang nawala ang bigat na ilang taon ko ring dinala. Mama! Anak! Welcome home! Mama, tara na! Saan? Mama, isasama ka na namin pabalik ng US. Napakunot noo ako. Ano? Oo, pinoproseso na namin ang lahat. Si Dave, siya nang bahala sa lahat. Doon ko nalaman na matagal na pala nila akong pinagpaplanuhang kunin at isama sa Amerika, Mama Mia. Matagal na. Pero hindi lang muna nila sinabi sa akin dahil alam nilang hindi ako. Ayaw nilang pilitin ako dahil alam nilang hindi ko iiwanan si Joel noon. Tahimik akong napaupo at muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi dahil malungkot ako, Mama Mia, kundi dahil naisip kong hindi pa rin pala tapos ang buhay ko. Akala ko, nung naghiwalay kami ni Joel, ay matatapos na ang buhay ko. Nahihintayin ko na lang ang kamatayan ko. Sa buong buhay ko kasi, Mama Mia, ako ang laging nagbibigay. Ako ang laging sumasalo. Ako ang laging nagsasakripisyo. Ako ang laging nag-aalaga. Ako ang laging nagpaplano. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ako naman ang pinagplanuhan. Na ako naman ang gusto nilang alagaan. Makalipas lang ang halos 1 taon, nakatayo na ako sa airport. Bitbit ang maleta ko, kasama ang anak ko. Umuwi pa talaga si Kathy para sunduin ako, Mama Mia. At habang pinagmamasdan ko ang eroplanong magdadala sa akin sa bagong buhay, hindi ko maiwasang maisip ang nakaraan. Yung batang byuda, yung OFW, yung babaeng nagtrabaho ng mahigit 2 dekada, yung babaeng naloko, yung babaeng umibig ng sobra, at yung babaeng halos mawala sa sarili niya. Lahat ng babaeng yun ay ako, pero hindi na ako yung babaeng yun ngayon.
Hindi ko pa alam noon na pagdating ko sa Amerika ay may mangyayari na tuluyang magpapabago sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. At may isang tawag na matatanggap ako mula sa nakaraan. Isang tawag na magpapatunay na kahit gaano kakabuti sa ibang tao, hindi talaga lahat ng tao ay marunong tumanaw ng utang na loob sa'yo. May mga pagkakataon sa buhay na parang nakalimutan mo ng masaya ka pala. Hindi dahil wala ka ng dahilan para ngumiti, kundi dahil nasanay ka ng mabuhay para sa ibang tao. At ganun akong nang dumating sa Amerika. Pagod, wasak. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli, pero alam ko na magsisimula ako dapat muli. Nang lumapag ang eroplano sa New York City, unang beses kong nakita ng personal ang lugar na madalas ko lamang mapanood sa telebisyon. Napakatatayog ng mga gusali. Maliwanag na ang mga ilaw. Mga taong nagmamadali. Mga lansangang parang hindi natutulog sa gabi. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam noon sa paligid. Ang tinitingnan ko lang ay ang anak ko. Dahil sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ay magkasama na kami. Hindi sa loob ng ilang linggong bakasyon, hindi sa pamamagitan ng video call, kundi personal na magkasama araw-araw. Pagdating namin sa bahay nila ay may 2 batang sumalubong sa akin. Parehong tumatakbo, parehong nakangiti, parehong sumisigaw ng, "Grandma!" Napatawa ako. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, yung tawang galing talaga sa puso ang naramdaman ko. Mula noon, unti-unting nagbago ang buhay ko. Gigising ako sa umaga na maririnig ko ang tawanan ng mga apo ko. Maghahanda kami ng sabay-sabay ng almusal. Maglalakad sa park. Minsan manonood ng pelikula. Minsan magluluto ng mga paborito nilang pagkain. Simple lang ang buhay. Tahimik. Normal. Pero para sa akin, napakalaking regalo nun. Dahil sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, wala akong iniintinding problema ng ibang tao. Wala akong binabayarang matrikula. Wala akong sinasagip na pamilya. Wala akong pasan na buong mundo. Isang araw, habang naglalaro kami ng bunso kong apo ay may sinabi siyang hindi ko malilimutan. "Grandma, why are you always smiling?" Napaisip ako. Dahil hindi ko napansin pero tama siya. Madalas na nga akong umingiti. Madalas na akong tumatawa. Mas madalas na akong maging magaan. Kinagabihan habang naguhugas ako ng pinggan ay lumapit si Cathy. At gaya ng dati ay diretsahan talaga siyang magsalita. "Mama, mas gumaganda ka ngayon na." "Nambobola ka na naman dyan, anak." "Hindi ah. Sa totoo lang, mas bata kang tingnan ngayon kesa sa noong 5 years ago." Natahimik ako dahil alam kong totoo. Nung uling mga taon ko kay Joel, para akong mabilis tumanda. Palaging pagod, palaging stress, palaging may iniisip, palaging may problema. Parang bawat araw ay may kinakaltas sa pagkatao ko. At ngayon pakiramdam ko ay unti-unti akong binabalik ng buhay sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan, Mama Mia. Pagkatapos ng isang taon ay natutunan ko ng patawarin ang sarili ko. Hindi si Joel, hindi ang pamilya niya, kundi ang sarili ko. Dahil minsan yun ang pinakamahirap gawin, Mama Mia. Yung patawarin mo ang sarili mo sa mga maling desisyon na ginawa mo noon. Mahirap kasing tanggapin na minsan ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Hindi naman dahil masama kang tao, kundi dahil pinayagan mong maubos ka. Pinayagan mong abusuhin ka. Pinayagan mong mawala ang halaga mo sa sarili mong paningin. At yun ang kasalanang matagal ko nang pinatawad sa lahat maliban sa sarili ko. Pero isang gabi may nangyari. Isang video call ang dumating.
Video call mula sa isang tao na nasa Pilipinas. Hindi ko sana sasagutin yun, pero may kung anong nagtulak sa akin. Mama Mia, Facebook account kasi ng bunsong anak ni Joel yung tumatawag. Pagkasagot ko ay ilang segundo munang wala akong nakita sa screen at walang nagsalita. Hanggang sa marinig ko ang boses sa tagad ko yung nakilala. Yung bunsong anak ni Joel. Napaupo ako, hindi dahil galit ako kundi dahil bumalik lahat ng alaala sa isang iglap. Parang may lumang sugat na biglang kinamot. Mama, napapikit ako. Matagal ko nang hindi naririnig ang tawag na yun mula sa kanila. At sa totoo lang, may bahagi pa rin ng puso ko ang lumambot. Kahit gaano kasakit ang nangyari, minahal ko ang mga batang to na parang akin. Kamusta ka na po? Mabuti naman. Pareho kaming hindi alam kung paano magsisimula hanggang sa siya ang unang nagsalita. Pasensya na po. Mama Mia, mahigit 3 taon akong naghintay ng simpleng 2 salitang iyon. Hindi mula kay Joel, hindi mula sa mga magulang niya, hindi mula sa mga kapatid niya, kundi mula sa kahit na sino man lang sa pamilyang yun. At ngayon ko lang narinig. Umiiyak siya habang nagsasalita. At habang nakikinig ako, unti-unting lumalabas ang mga bagay na matagal na nilang itinago. Mga bagay na kahit ako ay hindi alam. Alam po namin na mali. Masyado lang po kaming naging duwag. Mas lalo akong natahimik dahil yun ang unang beses na may umamin nang walang palusot, nang walang kahit anumang dahilan. Walang paninisi, walang excuses, puro katotohanan lang. At doon ko rin nalaman ang isang bagay, Mama Mia. Pagkaalis ko pala ay unti-unti raw nagbago ang lahat sa bahay nila. Ang mga anak na pinag-aral ko ay nagsimula ng magkaroon ng sariling pamilya. Yung pinaaral ko ng kolehiyo, hindi na nagtapos. Nagpabuntis at bumukod. Ang iba naman ay nawalan ng trabaho ng ilang panahon. At ang ilan sa mga kapatid ni Joel ay nagsimulang maunawaan kung gaano kalaki ang naitulong ko sa kanila noon. May mga bagay na hindi nila nakita habang naroon pa ako sa kanila. May mga tao talagang na-appreciate ka lamang kapag wala ka na. Kapag hindi ka na nila matakbuhan, kapag hindi ka na nila mahingan at kapag hindi ka na nila maasahan. Bago matapos ang tawag ay may sinabi siya sa akin na nagpaiyak sa akin. Mama, hindi man nila nasabi noon pero malaking parte po talaga kayo sa lahat ng narating namin. At sa wakas narinig ko ang mga salitang matagal ko nang hinintay. Hindi para bumalik, hindi para maghilom ang nakaraan, kundi para matapos ang isang kabanata sa buhay ko. Pagkatapos ng tawag na yun ay lumabas ako ng balkonahe. Tahimik ang gabi. Malamig ang hangin noon dahil Disyembre na at magsusnow na rin. At habang nakatingin ako sa mga ilaw ng lungsod ay napangiti ako. Mama Mia, sa wakas, hindi ko na kailangan ng paghingi ng tawad nila para maging masaya. At doon ko na unawaan ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Ang tunay na paghihilom ay nagsisimula kapag tumigil ka ng hintayin ang ibang tao na itama ang sakit sa puso mo na sila ang gumawa. At minsan, hindi mo talaga kailangan yon. Minsan, ang kailangan mo lang ay ikaw mismo ang magliligtas sa sarili mo. Ewan ko, Mama Mia, pero pagkatapos ng tawag na yon ay tila naging mas okay ako. Pagkalipas ng ilang mga buwan ay may nakilala akong isang biyudo-ring Amerikano. Itago natin siya sa pangalang George. Si George, tulad ko, ay may apo rin na inihahatid sa paaralan. At dun kami nagkakilala, Mama Mia. At sa ngayon, ay naging kami ni George.
Hindi pa man kami nagpapakasal pero masasabi kong masaya ako. Walang gamitan na nangyayari. Alam kong mahal niya ako genuinely dahil naramdaman ko yun. Magkaiba man kami ng kultura, magkaiba man kami ng lahi, pero ramdam kong mahal niya ako. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi tutol ang anak ko. Sa pagkakataon na nagsabi si George sa akin ng kanyang nararamdaman, ay tinanong ko muna si Cathy. Tinanong ko siya kung anong tingin niya dahil alam ko naman, Mama Mia alam ko na may mga bagay na nakikita ang ibang tao sa ating paligid na hindi natin nakikita kapag tayo ay in love. Pero first time na walang sinabi ang anak ko. Sabi niya, kung saan ka masaya, Mama, masaya rin ako. At dun ko napatunayan na hindi maling desisyon si George. Maraming salamat po, Mama Mia, sa lahat ng nakikinig ngayon. Nawa ay natuwa kayo sa kwentong ibinahagi ko. Ibinahagi ko rin ito dahil gusto ko ring marinig ang sarili kong kwento na iyong iniere. Kayo po kasi ang libangan ko, lalo na bago ako matulog sa gabi. Maraming salamat at regards to all my kababayan out there. Hanggang dito na lang, Marisa. Ang ganda ng kwento ni Ma'am Marisa. Hello from the US of A. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo. Nako talaga, may mga tao talagang manggagamit At isa lang talaga ang pinaniniwalaan ko. Kung ano man ang meant to be, mangyayari at mangyayari talaga kahit hindi man natin ipilit. O, tingnan mo ngayon, si Madam Marisa, dun pala nakadistino ang kanyang forever sa Jumerica. Hello sa inyo. Padalan nyo kami ng snow. Char. Ayan, maraming salamat sa napakagandang kwentong iyong ibinahagi, Madam Marisa. And syempre sa mga nakikinig ngayon, ako po, please do like and share this video. Huwag kayong mag-atubili. Huwag kayong, huwag kayong matakot. Charot na i-share ang video na to at i-like. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber dito sa ating channel, mag-subscribe naman na po kayo. Please, maawa na po kayo. Ayan, kung bago kayo sa ating channel, hello po, welcome. Sana'y magustuhan nyo dito. At huwag nyo pong kakalimutan na tayo ay isubscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload o bagong kwentong inilalabas. At syempre, bago tayo magpaalam, mag-hello muna ako sa lahat ng ating mga members. Hello mga members! Maraming salamat sa inyong pananatili. Ayan, ang pinakauna nating member, the OG. Si Freaky. Maraming salamat, Freaky. Thank you very much. Hello din ako kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Gimaras Girl na alam ko mag-iisang taon na rin to siya medyo naputol lang ng 2 araw ata, pero bumalik agad. Hello sa'yo. Kay Smack Dax, kay Benson Boyser, kay Pauline Bueno, kay Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, ang ating bagong member na Ernesto Boys at Pepe Macaranas. Hello sa iyo. At sa nagbabalik na si Rosal Macdolor. Maraming salamat sa inyong pananatili, sa inyong pagpapamember. Sa mga nagtatanong po at curious kung paano magpa-member, kailangan po nakasubscribe kayo. O, yun po ang unang requirement. Dapat nakasubscribe kayo. Kapag nakasubscribe na kayo, yung subscribe button sa baba, dun sa tabi ng pangalan na Mama Mia CDO, nagiging join na yan instead of subscribe. Yan po ang i-click ninyo. Ayan. Kapag na-click nyo na yan, ayun, na may nakalagay na get more with a membership. Ganon. Become a member from. Andun na yung mga presyo, tapos may mga level pa yan. So, kayo na pong bahala kung anong level ang gusto ninyo. Okay? Pag meron tayong ibang level, ay may iba akong i-offer. Pero, sa ngayon, pareho po kayong lahat na silver member.
So maraming salamat sa ating mga silver members. Thank you very much. At syempre, hindi rin natin pwedeng baliwalain ang ating mga tagapakinig na nag-subscribe kahit hindi pa magawang mag-join ngayon bilang member, subscriber naman natin. Hello po sa inyo. Ay ako kay Kevin Garay, kay Ramona Gonzales, Elizabeth Lagunday, Gretchen Gaurana, maraming salamat kabayan OFW, Joanne Samaniego, Fredeline Balao, maraming salamat sa iyo, Cha Pasensya, Ernesto Lapas, Christina Sison, Charlene Baclohan, Kayan Emmanuel, maraming thank you. Hi din kay Marietta Yoto, Lailena Season, Marge Gold, Alcura Ukit Asinsyeng. Hi sa'yo, Mary Grace Gumban, Joanne Sar, maraming salamat. Hello din ako kay Ashmia Alip. Tama po ba? Hello sa'yo. Maraming salamat. At syempre, merong nag-message sa atin dito sa ating Facebook page. Opo, may Facebook page po tayo. Mama Mia Cagayan de Oro po yung ating Facebook page. Pakihanap po. Hi ako kay Lynn Kumawas. Hi Lynn, maraming salamat. Oo, nako. Thank you very much sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam po at mag-ingat kayo. Mwah! Love you. Bye!